Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo, Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo kamo sa mahan ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran. Aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako. O kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig abot niadtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan. O kamo ania kanako. Ingon niya ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo o magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Magandang tanghali, bayan. So, sa ating ebanghelyo, hindi ko kayo iiwan na mag-isa. I will not leave you orphans. No? So, di mo na ko biyaan nga ilong tuapos. No? So, sa ating ebanghelyo ngayon, may ipadala ang Diyos, ang banal na Espiritu. At ang highlight ko ngayon sa catechism natin ngayon is about angel, the nature of angels. Maganda po ito. Dito lang ako sa first category ni Father Chad Rafferger na kino-quote naman niya kay Saint Thomas Aquinas. No? Pero hindi ko ito matapos ngayon. Pero ngayong araw na ito, tatapusin natin ito. So, sa live na lang i-connect. Dahil sa sunod na topic ko, the hierarchy of angels. Balikan natin yung turo ng simbahan dahil kapag nalalaman natin ito, hindi tayo nag-iisa. Hindi lang ang banal na Espiritu ang pinadala ng Diyos sa atin, pati na mga anghel. Pero ang problema ngayon, hindi natin tinatawagan yung anghel. No? Oh. So ngayon, dito tayo sa nature sa mga anghel. Sabi ni Saint Thomas, a being acts according to what it is. Ulitin nyo. A being acts according to what it is. So yung operation ng isang being, yung nilikha ng Diyos, no, magbabatay sa kanyang nature. No, ang nature natin ng tao, di ba? We communicate through reason. No? Pero yung mga anghel, hindi sila mag-communicate through reason. They communicate through manifestation of thoughts. No? Example, anghel ako. Anghel din si Brother Ben. No? Hindi kami mag-uusap. Wala kaming wala kaming bibig. No? So, yung isipan ko, i-direct ko ni Angel Ben. No? Oh. At si Angel Ben, nakatanggap. So, manifestation of thoughts. Yun ang paraan nila. So, pwede tayo makakommunicate sa mga anghel through our mental prayer, directing to your guardian angel.
Alam nyo, kapag conscious tayo, walang maaksidente po. Because angel is very active. Pero bakit parang walang anghel, Father? Because we never manifest our thoughts to them. We never direct our thoughts to them. No? Labi na masuko ka, dili na anghel ang imong tawagon, ang fallen angel na, Yawa! Hindi ang yawa mo, ni ana. Kaya gidirect man mo yung thoughts ngadto sa iyaha. So karon, dunay 3 categories of the natural inclinations of angels. Yung first category lang dahil 10 minutes lang yung catechism sa inyo. So may 3 categories of natural inclination. Ano yung inclination? No? Incline tayo pupunta dito, di ba? Yun po yung inclination, may desire, no? Ano ba yung inclination, no? Incline ako na mag-say no, yung decision making natin. So yung mga anghel, may 3 categories. I-discuss ko ito mamaya sa live natin, yung 2 categories. Sa susunod, yung hierarchy of angels, no? Yung mga anghel pala, we know their nature by their power, by their operation, by their mission. So may 3. Nababata yung nature sa mga anghel. Sa ilang kapangyarihan, sa kanilang activity, operation, at sa kanilang mission. May mission ang mga anghel. Dahil ang Diyos ay absolutely good. Ano yung Diyos? Absolutely good. No? At create niya, from angels to animals, beauty. God is the absolutely beautiful. So dito tayo sa first inclination, natural inclination sa mga anghel. Ito po. Ang first category of natural inclination sa mga anghel, ito po, conservation of their being. Preservation of their... Yan ang 2 na term. Una, kalimot na kayo. Conservation. Pangalawa is synonymous lang yan. No? Dito natin makikita yung inclination sa mga anghel. No? Ano ba itong conservation? Sa Latin is conservatio. A keeping, preserving, or guarding. To keep, to preserve, to maintain an existence, to keep something in contact. Yan po yung conservation. I-preserve. No? So, isa sa mga nature ng mga anghel is to preserve their being. Di ba? You are the salt of the world. Bakit tayo sinasabi ni Kristo, you are the salt? Yung salt is to preserve, to conserve. No? Sabi ni St. Thomas, sabi niya, every creature naturally inclines toward the preservation of its own being. This principle comes from the natural law itself. So, ma-apply din natin sa mga anghel. No? Whatever things any being has a natural inclination to are naturally apprehended by reason as being good. The inclination of thing to preserve its own existence. Conservatio esse sui. This applies not only to humans and animals, but analogously to angels as well. Tinatawag natin analogy dahil hindi natin ma-describe yung mga anghel eh. Bakit hindi natin ma-completely describe yung anghel? Yung lingwahe natin ay limited. So ginagamit ni St. Thomas, analogy. Analogous. Hindi natin maintindihan yung yung mga anghel, spiritual beings sila, pero ginagamit na natin yung lingwahe natin para meron tayong matutunan. Every nature seeks its own preservation. St. Aquinas
Thomas Aquinas teaches that each being naturally desires to remain what it is. Dapat ma-preserve nila, tayo din ma-preserve natin yung sarili natin. Kapag hindi natin ma-preserve yung sarili natin, it is the act of the other side. Example, yung mangga talaga yon. Hindi yon maging biyabas. Uy, naintindihan ninyo? Ganon din yung mga anghel. They preserve their natural inclination. A plant seeks nourishment. Animals avoid danger. Humans naturally resist death. Diba? I-preserve natin yung sarili natin. Kapag i-protektahan natin yung sarili natin. Like angels, possess a natural inclination toward the preservation of their spiritual existence and perfection. Because angels are pure spirits, they do not preserve themselves biologically. Hindi katulad sa atin na may katawan. Sila wala naman. No. So they preserve themselves spiritually and intellectually. Their natural inclination is toward maintaining the integrity of their nature, remaining the good proper to their being, preserving the order established by God. So yung mga mabuting anghel, they preserve their own nature as created as good. So yung mga banal na anghel, na-preserve nila yung kanilang nature. What about the demon? Ito, yung mga demonyo, they never preserve their nature being good. Dahil yung nature ng mga demonyo, they are created good. Because God is the one creating them, the absolute goodness. So, ang mga demonyo, hindi nila na-preserve, hindi nila na-conserve yung kanilang nature. It is the nature, desire of its thing that it conserve its being. As ash do not desire to be a horse. Anong Tagalog sa ash? Baka ba ni? Aning kung ang baka, wa siya maghuna-huna nga mahimo kung kabaw. Ninduta mahimong kabaw. No. Ingon pong kabaw, ninduta mahimong baka. Di pwede na. No. Kaya ang atong nature sa mga anghel, they preserve their own identity. Pero marami sa atin, merong identity crisis. Because to desire an entirely different nature would contradict the preservation of its own existence. So kailangan yung mga anghel, yung mga mabuting anghel, they preserve their nature as good. Kaya kung mag-desire siya iba, hindi na yung nature ng mga anghel. Hindi na po yan order of God's creation. Disorder na po yan. Thus, Lucifer did not literally desire to become God by nature, because angelic intellect naturally knows this is impossible. Yung ginawa ni Lucifer na nag-desire siya na maging Diyos, literally impossible. Dahil nature nila is created being lang sila. Lucifer desired likeness to God in a disordered way. So ano nangyari ni Lucifer? He never preserved their nature. So the fallen angels, lahat ng mga musunod ni Lucifer, they are disordered. They are fallen angels, seeking exaltation apart from the proper submission to God. No? Angelic preservation of being, since angels are immortal spirits, their conservation of being differs from human beings. Humans preserve bodily life, physical health, biological existence. Anong ginagawa natin? Mag-exercise tayo to preserve our life. Totoo, hindi.
Kakain tayo ng healthy food to have a long life. Totoo, hindi. But, wala naman silang katawan, yung mga anghel. Angels preserve intellectual integrity sa kanilang wisdom. Yung spiritual perfection, proper participation in divine order. So, nag-rely sila, submission to the divine order. Ang demonyo, hindi nag-submit, nag-rebuilde. No? That's the first natural inclination in angels, meaning remaining according to their created nature. Hindi sila tataas. Hindi sila mag-isip ng sobra sa kanila. Hindi sila maging supernatural or equivalent to God. Remaining according. Yan po ang preservation ng mga mabuting anghel. Remaining ordered toward God. Hanay. Disorder. And preserving the good proper to angelic existence. Ano yung mission na ini-entrust sa amin ay ipatuloy namin. So, the difference between holy angels and the fallen angels. The holy angels fulfilled this inclination rightly. Sa pamaraan ng obedience, charity, and adherence, alignment to God's will. Yun po yung kaibahan. Yun po yung mga mabuting anghel. While the demons distorted this inclination. So, ang demonyo, na-distorted na. No? Because of pride. They still natural desire existence and power, but now pursue this in a disordered manner, separated from divine love. So, yung mga anghel na nag-rebel sa Diyos, hindi na sila, naging disordered na sila. Yung inclination nila towards God to preserve and conserve their identity, their nature, wala nila ma-preserve. Sino na naka-preserve nito? Yung mga mabuting anghel. Yan po yung first category. At kung i-connect natin ito, makonect natin yan sa ating identity. I-preserve mo yung sino ka. Huwag mong baguhin. Uy, pwede ba yan? Ang feeling ko, babae, father. Nang imo, kailangan kay uten. Ayaw usba. Preserve it. At ito nakag-Thailand, 6 chains na kadayon, di pwede. You follow the rebellious angels. We need to conserve and preserve our identity. By changing our identity, it is a great violation of our natural. Makonect lang tayo, di ba? Sa mga anghel. No? So yung mga anghel na nagbago, tumaas yung kanilang buntot. May buntot na kami, no? Ang pangit na namin, no? Ganon. Oh. Kung babae ka, huwag mong baguhin yung organ mo. Lagyan mo ng penis. Ma-finish ka dyan. Amen. Yan po. So, sinong nagbago? Sa orden ng Panginoon? Ang demonyo. So, ang nasa likod ng ating, kung hindi natin i-preserve and conserve yung gawa ng Diyos, we follow the rebellious angels. And it is theologically grounded, spiritually grounded, biblically founded. Amen? So yan po yung first criteria. Kung may oras pa ako mamaya, i-discuss ko yan sa second and third criteria. Ang ganda po. Marami po ako natutunan kay Chad Ripperger. Yung dominion niya, ang ganda. So, makonect tayo because we
have one creator. We have only one origin, and it is God the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen? Ano yung first inclination ng mga anghel? Conservation of being. Conservation of their identity. Not changing their identity. Not transforming their identity. Not imposing their idea. No? Sila na yung nagbigay meaning sa kanilang katawan. Hindi pwede yun. So ako ay babae na nabilanggo sa katawan ng lalaki. Hindi pwede yun. Ako ay lalaki na nabilanggo sa katawan ng babae. Hindi pwede yun. Only the rebellious angels never preserve, never conserve their identity. Amen. Lahi naman mong tinanawan ako, no? Bahala mo. So, the second category, itong mga category, very theological, very highly intellectual, but sisikapin ko na makonect natin sa sarili natin para we can understand the deepest mystery of our faith. And by understanding the creation of God, we can understand ourselves well. Amen? Palig manindog atong ipadayag karon ang atong pagtuo, nagatuo